Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, part 2 ng naputol kasi kagabi yung yung video ko about sa ugali ng mga amo dito sa Hong Kong. And ngayon merong question sa akin si Vanje. Nakalimutan ko na, Vanje Bermono. Nakalimutan ko na yung name niya, basta Vanje. So sabi niya kung nagdadabog ba daw yung amo ko dito sa Hong Kong. So last na dabog niya sa akin is dati nagdadabog siya nung bago ako dito. Magugulat na lang ako, lumalagabog-lagabog na yung mga pinto, pinagbabagsak niya ba, ganun yung ginagawa niya nung bago ako. So, parang ilang alam mo yun, babagsak niya, tapos paglabas niya nakasimangot, ganun. Magtataka ako, punyeta, ayoko pa naman na binabagsakan ako, ganyan-ganyan. Kasi hindi ko gawain yan eh, naiinis ako. Tapos, last na ganun niya, nung February, alala ko talaga bago mag-Chinese New Year. Chinese New Year ngayong gabi, 'di ba? Naliligo sila ng kung ano-ano. Basta yun. Pagpatak ng alas 11, yun na yung start ng Chinese New Year. Kinabukasan, na namin, holiday na. Wala na kaming pasok, hindi na kaming tatrabaho, ganun, holiday na. So, ngayong araw, busy nga kasi nag-aayos lahat-lahat. So, tapos yung bata nakikisabay ba? And then, pinakain ngayon ng tatay ng chocolate. Tapos, gusto pa kumain uli, ayaw na pakainin, nagwala yung bata, sinaktan yung tatay. Ngayon, nagalit yung tatay, umiiyak yung bata. Paglabas ko, galing ako doon sa kwarto, naglinis ako. Nakaambang ganun yung bata sa akin, yayakap. Kinarga ko, kala ko yayakap, tas biglang nasa harap ko na siya, tas inaano niya ako, yung kamay niya, gumaganon-ganon na sa akin dito. Tas sinasaway ko siya, Tapos ayaw tumigil. Ang ginawa ko, binagsak ko siya sa sopa. Nandyan yung tatay na tulala. Hindi naka-react, hindi nakasaway visit. So, kinakarga ko. Tapos biglang na ganun, binagsak ko dun sa sopa. Ayaw pang umalis sa akin. Talagang nangunyapit pa siya. Tapos binagsak ko siya dun. Tapos inayos ko yung jacket ko kasi nung time na yung winter. Tapos, tinawag ko yung, bago pa pala binaba, tinawag ko na yung babae. Sabi ko sa kanya, ma'am, nananakit yung anak mo. Ginanon ko. Kasi yung tatay, walang reaksyon, nakatulala eh. Abno. So, tinawag ko yung, yung nanay doon sa kwarto. Tapos yung boses ko, buo na yung galit. Ma'am, yung anak mo nananakit. Sabi kong ganun. Tapos, ayun, binagsak ko. Yung bata, ayaw pa. Tapos, ayun, nandyan pa rin ako. Tapos yung nanay, sinaway siya. Bakit ka nananakit? Ganyan-ganyan. Di, tumigil na. So, kumalma na yung bata. Tapos gusto na naman ngayon lumapit sa akin. Akala ko okay na kasi kumalma na eh. Hindi na umiiyak. Di inawakan ko uli kasi gano'n naman ginagawa niya dati. Pag umiiyak yan siya, lumalapit yan sa akin. Parang ako yung naging kakampi niya ba. Magpapakarga yan siya, tapos hihili lang sa balikat ko, gano'n. Di kinarga ko. Pagkarga ko, ayan na naman yung kamay niyang nananakit. Putang ina. Tapos parang nagmura ako ng Ilonggo. Diyos, ano ba yung sawa ko? Ay puta, gumanon ata ako. And then din yung amo kong lalaki nakatingin, wala. Alam mo, pagkagalit ako, yung ko, nawawala ako sa sarili ko. Yung galit ko, hindi ko na minsan nakokontrol. Yun yung ayaw na ayaw ko kapag nagagalit ako. Puta! Sabi kong ganun. Tas talagang ko siya. Sabi kong ganun, yung babae, nakatingin, galit. Sinasaway yung bata, ayaw tumigil. Sabi ko, anong ginawa ko sa'yo? Bakit ka nananakit? Ginanon ko talaga yung bata. Talagang, yung pagod ako eh. Ang dami kong ginawa buong araw. Tapos, napipressure ako. Kasi nga, kapag Chinese New Year, lahat-lahat ipapalinis sa'yo. So, bagyo ngayon guys. Sumisipol na dito sa sa kwarto ko. So, pagod na pagod ako, tapos biglang ganun. Tapos, binagsak ko yung bata. Sabi ko, anong ginawa ko sa'yo? Bakit ka nananakit? May ginawa ba ako? Ginanon ko. Tapos, sumigaw yung nanay. Emma! Kumanon. Tapos, yung bata, umalis sa akin kasi nga gumaganon-ganon pa din siya, tapos tinitignan ko siya ng masama. Tapos nung tinawag siya ng nanay na sumigaw na yung nanay, lumapit siya dun sa nanay, tapos nakaamba na yung kamay bago pagdating. Tapos sabi ko, tapos umalis ako. Tapos ewan ko ano na nangyari sa kanila. Basta nasa kusina ako, sinipa ko yung cabinet doon. Tapos doon naghugas ako. Tapos biglang bumagsak na yung mga gamit, nagsibagsakan na yung mga pinto. Siguro nakasampung bagsak ng pinto. Ayun yung pagdadabog ng amo ko. Bad trip din ako. Tapos nung time na yun, nasa akin na yung cellphone ko kasi
ano na ako ready na ako na mag-break ng contract. Anytime, tatawag na talaga ako sa jowa ko nun, magpapabili na ako ng ticket. Nasa akin na yung cellphone ko, yung galit ko nun sa dibdib ko, talagang ano na, tapos pinipigilan ko na lang yung sarili ko kasi nga, yung kamay ko gusto nang tumawag na gusto na magpabili ng ticket. Tapos kinakalma ko, kailangan ko mag-think kasi nga, kailangan ko kumalma. Tapos iniisip ko din yung bahay. Pero yung galit ko is nakaano nung time na yun ba na andun nangingibabaw. Tapos nandun siya sa kwarto. Tagal nila dun. Yung amo kong lalaki nakatulog sa sopa. Ako lumapit ako sa amo kong lalaki dun banda kasi nga magpa-plancha ako. So gising pa muna yung lalaki nung nagpa-plancha ako kasi maraming planchahin. Tapos nakatulog na lang siya. Tinigil na yung gawa Sila nagtatrabaho din ng time na yun. Nagdidikit ng kung ano-ano dinidikit sa pinto. Hindi na natuloy kasi nga yung bata nasa kwarto, tapos nandun yung nanay. Hindi ko alam yung ginagawa nila tong dalawa. Tapos yung lalaki nag-aantay lang dito sa labas. Ako na mamlansya din katabi ng lalaki sa may sopa. Tapos parang ang ingay niya. Tapos mga siguro 30 minutes or 20 minutes lumabas. Nakasimangot. Pero may mga binagsak pa siya muna mga pinto bago siya lumabas. Paglabas niya, nakaganon yung mukha niya. Yung mukha ko nung time na yun, matino pa yung galit din as in, promise, totoo yan. Galit na galit ako nung time, pinakagalit ko na mukha. Yun yung mukha ko nung time na yun. Talaga as in, hamon talaga kung hamon. Nahawa ko yung plancha, tapos nakatingin din ako sa kanyang ganun. Talagang masama yung tingin ko guys, hindi ako natutuwa. Talagang hamunan talaga. Nung time na yun kasi promise ko sa sarili ko, hinihingi ko kay God yung sign na kapag sumigaw lang siya, isang beses lang siya, marinig ko lang umalsa yung boses niya. Away na talaga, malala na talaga, sabog na talaga. Ayun yung pinakaano ko talaga nung time na yun. Sabi ko, nagpray ako dun sa kusina bago ako namlansya. Sabi ko, God, kung ano yung mangyari, basta naghihintay ako ng sign. Pag sumigaw lang talaga tong amo kong babae, pag inano talaga ako nito, yun na talaga yung yung pasensya ko mapugto na talaga, maputol na. So, talagang hinamon ko siya ng tinginan. Talagang nakaganon din ako. Tapos yumuko siya. Siya yung unang yumuko. Hindi ako nagsalita. Hindi ko siya binati. Ganon. Wala kami salitaan. Tapos yung amo kong lalaki na natulala din. Kasi nga nagising siya sa pagbagsak ng pinto. So, nakatulala siya. Tapos tahimik naman siya. Yung amo kong lalaki, wala kang makukuha dito Tapos tahimik na naman siya. Kami ng babae, tahimik lang. Wala kaming salitaan pagkatapos namin magtinginan ng masama. Tapos siya yung unang nagbawi. Wala. Tapos natapos ako magplancha. Pumasok ako dun sa may CR. Una niya akong binati. Sabi niya, anong gagawin mo? Sabi ko, magpupunas ng pinto. Sabi ko, ganun. Sabi niya, ito muna yung gawin mo. Sabi niya, ganun. Tapos ayun. Tapos yung amo kong lalaki, inutusan niya na pumasok doon sa kwarto, bantayan yung bata sa loob ng kwarto, wag palabasin. Baka masakal ko nung time na yun, guys. Galit ako yung mukha ko nung time na yun, hindi talaga nagbibiro. Tapos sabi ng amo kong babae sa lalaki, umalis ka muna dito, munta ka doon sa kwarto, bantayan mo yung bata. So pinalabas yung bata, hapon na, nandun lang yung bata, siguro mga 3 oras. Akala ko natutulog, naglalaro, pinapalaro niya doon sa loob. So nandun lang yung bata, hindi pinalabas kasi nga mainit yung ulo ko. Tapos nung lumabas yung bata, hindi ako lumalapit. So pag lumalapit sa akin yung bata, hindi lumalayo ako. Tapos wala, trabaho lang ako. Tapos umalis sila ng hapon or na yun, mga alas 6 umalis sila, doon sila kakain sa matanda. Noon time na yun, naghahanap ako ng away. So ang ginawa ko, niluto ko yung ulam nila kasi may CCTV naman sa kusina. Niluto ko, wala akong pakialam. Nagsaing ako ng madami. As in, binaon ko kinabukasan pagpunta ko sa nag-hiking kami kasi holiday yun Tapos yung tuyo niya na, ewan ko, yung maliliit na tuyo, mahal yun dito. Niluto ko guys, niluto ko as in, pinakita ko talaga na niluto ko. Ayan. Tapos wala siyang comment. Tapos nung natapos na yung sabi ko, maliligo na ako. Sabi ko ganun. Tapos natapos na yung araw. Sabi niya, tapos na ako maligo. Gusto ko na matulog. Hindi ko nilaro yung bata. Wala akong pakialam kung magalit siya nung time na yun. Hindi ko pagkatas ko maligo. Hindi, dati, kasi maaga pa nung time na yun Dati nilalaro ko pa yung bata. Pero nung time na yun, hindi. Dumiretso ako dito sa kwarto. Sabi ko, good night. Tas, ang babae, tumawa siya. Sabi niya, ay, salamat na daw namin, natawid daw namin yung buong araw na yun. Nag-success daw kami na
parang ganun. Tapos hindi ako ngumiti. Pumasok ako dito sa kwarto. Tapos ayun, alam niya na galit ako. Alam ng amo ko ngayon kapag galit ako kasi umiiwas ako. Ayoko kasi nawawala ako sa sarili, guys. Totoo yan. Ayan yung dahilan kaya nakaalis ako sa trabaho ko sa Pinas, doon sa una kong tinrabahuan na 16 years old pa lang ako noon. Sumagot din ako and nagdesisyon ako na pumunta ng Maynila. Yun yung time. And nung nasa Maynila ako, nagtrabaho ako sa kantin, nakaalis din ako, away din. Mahilig ako makipag-away sa amo. Doon sa company ko lang, hindi ako pinapatulan ng mga amo kapag alam mo yung kapag mainit yung ulo ko, kapag naghahanap ako ng away, hindi ako pinapatulan. Alam mo yung kalmado, kaya hindi, umabot ako doon ng 7 years. And then, hindi ko naman sila parating nakikita. Ang nakakaaway ko lang parati doon is yung mga kasama ko, kasi ako yung head. Kahit hindi ako head nung time na yun, palaban talaga ako. Kaya dito, sa amo ko, napapansin niya, nung time na yun, pinabayaan niya ako. Tapos, umalis ako kinabukasan. Sabi ko sa kanya, late na ako umuwi. Talaga naghahanap ako ng away. Sabi ko, late na ako uuwi kasi nga mahaba yung pila dito sa bus. Nandito kami sa Big Buddha. Sabi kong ganun. Sabi niya, okay lang. Sabi niya, kami din dyan. Kami galing din. Kaso nag-cable car kami kaya mabilis lang kami nakabalik dito sa city. Tapos ayun, kinabukasan hindi sila umalis ng bahay. Natulog sila. Anong ginawa nila? Nakita ko yung bata kasi pagpasok ko, binabati ako ng bata ba. Hindi ko siya binabati, hindi ko siya pinapansin, hindi ko siya kinakausap. Nakikita nila siguro, pero basta hindi ko siya kinakausap. Tapos pagkatas ko maligo, nililinis ko yung kalat nila dyan sa naguhugas ako, pinapalitan ko yung tubig, nagwalis ako para malinis. Tapos nandyan yung bata, hindi ko siya kinakausap, pero kinakausap niya ako. Gumaganon lang ako, tapos sinarado ko yung pinto dito, hindi ako lumabas pagkatapos. Alam na nga mo ko kapag galit ako. Sa 4 na araw na yun, guys, na holiday kasi nga Chinese New Year, 4 na araw kong iniiwasan yung bata. Kapag kinakausap ako ng bata, hindi ko siya kinakausap. Napapansin ng amo ko, kaya simula noon parang alam niya na kung paano ako kung paano ako magalit, kung paano yung reaction ko, kung galit ako, kung yung ko, alam na ng amo ko. Kaya ngayon parang nakapag-adjust na kami pareho. Okay na kami, and alam niya na kapag galit ako, nagsusorry siya kapag alam niyang mali siya, kasi nagre-reason din ako. Buti nga hindi niya ako tinerminate, mahilig ako magrason nung bago ako dito. So, at least ngayon alam na ng amo ko. Pero natutuwa din naman siguro sila kasi nga kahit anong trabaho, kahit anong late ng tapos ko, hindi nila ako nakikitang sumisimangot. Ayun kasi yung pinangako ko sa sarili ko na kapag trabaho, professional ako. Basta wag mo lang akong saktan. Ayun kasi yung sabi ko sa bata. Wag mo akong saktan. Isang beses mo lang akong sasaktan. Iiwanan talaga kita dito. Sabi ko ganun. Akala mo may magtitiis sa inyo? Ginanon ko talaga yung bata. And yung bata is may utak na to. Nagsusumbong din sa nanay. Wala akong pakialam. So, ayun lang, guys. Ibang ugali pa nila dito. Aside from that, maka-perfectionist sila. Yun yung and napakasalbahe ng iba dito, napakasela na napakaarte na akala mo ang linis-linis nila, mga linti sila. So ayun lang, thank you for watching and I love you all, bye bye.